Noong mga nakaraang buwan, mas lalong naging madalas ang paggawa ng China ng mga agresibong aksyon laban sa ibang mga bansa. Napakaraming bansa na ang nagpahayag na gumawa daw ang mga barko at eroplano ng China ng mga delikadong aksyon laban sa kanila. Naniniwala ang maraming eksperto na gustong ipakita ng China kung gaano sila kalakas para matakot ang ibang mga bansa sa kanila. Ayon sa mga reports, kailan lang ay gumawa na naman ang China ng agresibong aksyon. Ngayon naman, ang ginawa nila ng delikadong aksyon ay ang isang barko at helicopter ng Netherlands. Ayon sa Netherlands, 2 fighter jets daw ng China ay sinircle ang isang frigate nila, tapos ang Marine Patrol helicopter naman daw nila ay nilapitan ng 2 warplanes at isang helicopter ng China. Sinabi rin ng Netherlands na ang mga aksyon daw na ginawa ng mga eroplano ng China ay nag-create ng isang potentially unsafe situation. Nagalit naman ang China sa sinabi ng Netherlands. Pinahiwatig ng China na hindi daw sila ang may kasalanan sa nangyari. Madalas gumawa ng agresibong aksyon ang China, pero sa bawat pagkakataon ay lagi nilang sinasabi na hindi daw sila ang may kasalanan. Palaging pinapahayag ng China na ang nagsisimula daw ng gulo ay ang ibang mga bansa. Pinahiwatig din ng China sa Netherlands na pag gumawa daw ito ng delikadong aksyon laban sa China, magre-responde daw kagad ang China laban sa kanila. Bagamat laging kiniklaim ng China na hindi sila ang gumagawa ng mga agresibong aksyon, halata na ang tunay na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon ay ang militar ng China. Kilan lang ay muntikan ding magkaroon ng sagupaan sa pagitan ng Australia at China. Ang isang fighter jet kasi ng China ay nag-fire ng mga flares malapit sa isang helicopter ng Australia. Napakadelikado nun dahil maaaring bumagsak ang helicopter ng Australia kung natamaan ito ng mga flares ng eroplano ng China. Kaya naman, ang mga ginagawa ng mga barko at eroplano ng China ay sobrang mapanganib talaga. Pag nagkamali ang China ng kilos, posibleng biglang sumiklab ang isang matinding digmaan. Pag nahila ang ibang mga bansa sa gera, malaki ang posibilidad na humantong ang gulo sa isang world war. Dahil sa mga agresibong aksyon ng China, maraming bansa sa mundo na nakaalerto na. Maraming eksperto ang naniniwala na sa dekadang ito ay siguradong magkakaroon ng matinding digmaan sa Asia-Pacific region. Meron pa ngang mga nagsasabi na next year pa lang ay magsisimula na ang gera. Maraming beses na gumawa ang militar ng China ng mga aksyon na posibleng maging sanhi ng isang digmaan. Sa maraming okasyon ay muntikan ng magkaroon ng gera dahil sa mga delikadong kilos na ginagawa ng militar ng China. Ayon sa mga eksperto, hindi nag-iingat ang China sa mga kilos nila dahil karamihan ng mga generals nila ay naniniwalang ang pinakamalakas na hukbo sa buong mundo ay ang People's Liberation Army. Posibleng hindi natatakot ang mga commander ng China sa gera dahil ang tingin nila ay magtatagumpay sila pag nagkaroon nga ng digmaan. Kaya naman, napakadelikado talaga ng panahon ngayon. Ayon sa mga eksperto, pag ang isang bansa na gustong sakupin ang teritoryo ng ibang mga bansa ay mabilis na pinapalakas ang militar nila, malaki ang posibilidad na pinagpaplanuhan na nila ang paglusob sa ibang mga bansa. Dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng China, pinapalakas na ng Australia ang kanilang militar. Ang Australia kasi ay isa sa mga bansa na malaki ang posibilidad na mahila sa gera pag lumusob ang China sa Taiwan. Plano ng Australia na bumili ng maraming American nuclear submarines para siguraduhing kaya nilang labanan ang Chinese Navy. Tutulong din ang Australia sa paggawa ng mga nuclear submarine. Bukod doon, ang United Kingdom ay tutulong din sa kanila. Ang Australia, United Kingdom, at United States ay meron kasing Trilateral Security Partnership na tinatawag nilang AUKUS. Nagtutulungan din ang 3 bansa sa pagpapalakas ng mga military capabilities nila. Nagalit naman ang China sa partnership ng 3 bansa. Ayon sa China, hindi daw dapat gawing arena para sa major power competition ang Asia-Pacific region. Pinahiwatig ng China
na hindi daw dapat gumawa ng mga nuclear submarine ang tatlong bansa dahil magiging mas mataas daw ang tensyon sa rehiyon pag ginawa nila yon. Ganun pa man, ayon sa maraming eksperto, halatang ang tunay na dahilan kung bakit ayaw ng China na gumawa ang tatlong bansa ng mga nuclear submarine ay dahil isa yung threat sa ambisyon nila na masakop ang Taiwan. Alam ng China na ang mga nuclear submarine na ginagawa ng United Kingdom, United States at Australia ay gagamitin laban sa kanila pag lumusob sila sa Taiwan. Kaya naman, hindi nakapagtatakang sobrang nagagalit ang China sa partnership ng tatlong bansa. Ayon sa mga eksperto, halatang gusto rin ng China na gumawa ng sarili nilang alyansa laban sa NATO. Nakikipagtulungan na ang China sa ibang mga bansa na galit din sa Amerika at sa mga kakampi nito. Kailan lang ay nagsagawa ng isang military exercise ang China, Russia at Iran. Marami ang naniniwala na naghahanda na ang tatlong bansa para sa isang pandaigdigang gera. Inaasahan na magtutulungan sila para pabagsakin ang Amerika at ang iba pang mga Western countries na tinuturing nilang kalaban. Ayon sa maraming eksperto, ang pagkakampihan ng China, Russia, Iran at North Korea ay sobrang mapanganib para sa mundo. Tapos posibleng kumampi din sa kanila ang iba pang mga bansa tulad ng Pakistan at Turkey. Ayon sa mga reports, kahapon ay naglunsad ang Russia ng sobrang daming missile attacks sa Ukraine pero lahat ng mga missiles ay na-intercept. Mukhang nahihirapan na ang Russia na atakehin ang Ukraine gamit ang mga missiles dahil nakakuha na ang Ukraine ng mga advanced air defense systems. Kailan lang kasi ay nagsimula na ang Amerika na ipadala ang plinano nilang bilyon-bilyong dolyar na tulong para sa Ukraine. Kaya naman ngayon ay nahihirapan na naman ang Russia na magsagawa ng opensiba laban sa bansa. Inaasahang sa mga susunod na buwan, Ukraine naman ang magsasagawa ng isang counter-offensive para mabawi nila ang mga teritoryo nila na sa kasalukuyan ay nasa kontrol ng Russia. Mukhang desperado na ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin dahil kung saan-saang bansa na to pumupunta para manghingi ng tulong. Kailan lang ay bumisita si Putin sa China at North Korea. Malaki kasi ang naitutulong ng dalawang bansa na yon sa Russia. Ayon sa mga eksperto, kung hindi dahil sa tulong ng China, matagal na sanang nag-collapse ang Russia. Ang North Korea ay malaki rin ang naitutulong sa Russia, pero kung titigil ang China sa pagtulong, siguradong babagsak na ang ekonomiya ng Russia. Kaya naman hindi nakapagtatakang sinusubukan ni Putin na palakasin ang kooperasyon ng Russia kasama ang dalawang bansa dahil kailangan niya na talaga ng mga kakampi. Nakasalalay sa China kung mapapatagal pa ba ng Russia o hindi ang digmaan. Ayon sa mga eksperto, halos sigurado ng matatalo ng Ukraine ang Russia. Ang inaasahan na lang ni Putin ay ang tumigil ang NATO sa pagsuporta sa Ukraine kaso napakalabong mangyari nun. Sa katotohanan, mas lalo pang tumitindi ang pagtulong ng NATO sa Ukraine habang tumatagal ang panahon. Sinabi pa nga ng presidente ng France na si Emmanuel Macron na meron daw posibilidad na magpadala sila ng mga sundalo sa Ukraine kung kinakailangan. Nagalit naman ang Russia sa sinabi ni Macron. Ayon sa Russia, pag nagpadala daw ang France ng mga sundalo sa Ukraine, posible daw magkaroon ng gera sa pagitan ng NATO at Russia. Ang isa sa mga pinag-uusapan ngayon ng maraming eksperto ay ang posibilidad na isali ng NATO ang ilang mga bansa sa Asia. Marami kasing bansa sa Asia nakakampi ng NATO kahit hindi sila parte ng alyansa. Naniniwala ang maraming eksperto na dapat ay isali na lang ang mga bansa sa Asia na kakampi ng NATO para mas lalong lumakas ang alyansa. Ang ilan sa mga bansang sinasabi na dapat daw ay isali na sa NATO ay ang Japan, Pilipinas at Australia. Kaso merong mga nagsasabi na delikado daw na isali ang ibang mga Asian countries sa NATO. Marami ang naniniwala na sobrang magagalit ang China at pati na rin ang Russia pag sinali ng NATO ang ilang mga bansa sa Asia. Sa katotohanan ay nagbanta na dati ang China at Russia na pag sinali daw ng alyansa ang mga bansa sa Asia, magkakaroon daw ng mga consequences.
Kaya naman, marami ang naniniwala na ang ibang mga bansa tulad ng South Korea ay posibleng hindi pumayag pag inalok na sumali sa NATO dahil pwedeng ayaw din nilang magalit ang China. Bukod doon, posible rin na hindi pumayag ang ibang mga bansa na sumali sa NATO dahil ang isa sa mga patakaran ng NATO ay pag inatake ang isa, kailangan ay tumulong ang lahat. Pwedeng ang isang bansa ay tumanggi sa alok na sumali sa NATO dahil ayaw nilang madamay sa gera. Ganun pa man, kung sasali ang isang bansa sa NATO, magiging malaking tulong yon para sa bansa dahil magkakaroon sila ng matinding security. Mag-aalangan ang mga hostile states na atakehin ang isang bansa na miyembro ng NATO. Pero hindi lang sa isang bansa makakabuti ang pagsali sa NATO, magiging maganda rin para sa alyansa na sumali ang mas maraming bansa dahil madadagdag ang mga militar nito sa alliance. Dahil doon, mas lalong lalakas ang NATO. Pag mas maraming bansa ang sumali sa NATO, mas lalong magiging malakas ang alyansa. Dahil sa mga gulo na nangyayari sa mundo ngayon, pwedeng sumiklab ang isang pandaigdigang gera sa kahit anong segundo. Kaya naman maraming mga bansa na pinapalakas na ang militar nila para siguraduhing meron silang depensa laban sa mga gustong umatake sa kanila.